Okay, so sino nga ba tong gwapo? Gwapo talaga ha. Gwapo pag nakatalikod, pag harap parang si ano, di ba? Parang si Empoy. Okay. Okay. So ayan, by the way, I'm Coach Glenn Bernal. Okay, founder ng Millionaires Empire. Tayo po ang nag-create ng Millionaires Empire. Sa lahat po ng taga Millionaires Empire dyan, taas po ang kamay or di kaya mag-comment ng Yahoo. Ayan, Yahoo. Diba? Kahit hindi taga Millionaires Empire, pwede na rin mag-comment ng Yahoo. Diba? So ayun, ako lang yata taga Millionaires Empire. Ayun, isa, partner J. Ayan, thank you so much no sa mga nagpa-participate, nakikipag-cooperate kasi sabi pa nga, 'di ba? Bilong kayo sa training pag tayo ay nakikipag-participate, nakikipag-cooperate. So ibig sabihin, 'di ba, kasali ka sa training. Pero pag ikaw yung tipong nakikinig at tulog pa ay hindi ka kasama sa training. 'Di ba? So ayan, thank you so much no sa mga nag-response. 'Di ba? And syempre high school dropout lang po si Coach Glenn. Sino po dito yung mga high school dropout? Okay? So hindi po tayo nakapagtapos kasi sabi pa nga kapos tayo sa financial, 'di ba? Wala po tayong kakayahan dati magpaaral. Okay, nag-ano naman tayo nag-working student kaso nga lang hindi po talaga sapat. Okay, kasi nga napakahirap po talaga ng buhay lalong-lalo na galing po tayo sa mahirap na buhay. Okay? Pero sabi pa nga, hindi naman po kasalanan maging mahirap. Ang kasalanan na lang po dyan is mamatay pa rin mahirap kasi wala kang ginawa nung nabubuhay pa. Di ba? Okay? So high school dropout lang po tayo and hindi po tayo nakapagtapos ng ating kolehiyo kasi nga, di ba? Yun, yung kadahilanan. Okay, pero yung sabi pa nga, hindi naman po dahilan. Okay, na hindi ka nakapagtapos is hindi ka na pwedeng maging negosyante. Okay, kasi napakarami pong hindi nakapagtapos pero maganda po ang buhay dahil saan? Mindset. Okay? Napakarami din pong nakapagtapos pero hindi naman po magandang buhay dahil ano, mindset lang din. Okay? So, ang nagpapabago ng buhay is mindset. Paano ka ba mag-isip? 'Di ba? Paano ka ba mag-isip? Kasi yung diploma hindi mo naman talaga yan hindi naman sa lahat ng bagay kaya mong, 'di ba? Kaya mong gawin yung diploma or ipakita diploma mo. Tama? Sige nga, ibili mo nga sa tindahan yung diploma mo. 'Di ba? So, diskarte talaga at mindset ang nagpapabago ng tao. Okay? So, I'm a professional network marketer. Diba? Bakit ko nasabing professional network marketer? Tayo po dito lahat professional network marketer po tayo. Ang hindi lang po professional network marketer is yung gumagawa po ng hindi po tama. Sila po ang hindi professional. Okay? Unethical ang ginagawa sa pagne-network or pagninegosyo, yung mga panluloko, pang-i-scam, yan. Mga hindi po yan professional. Ginagamit lang po ang network marketing industry para makapanloko ng tao. Okay? Tayo naman po ng mga professional network marketer, ginagawa po natin is makatulong sa tao, hindi po para makapanloko ng tao. Okay? So, I'm a gold rank leader, 'di ba? Gold rank leader po tayo dito sa Live Good and syempre, loading na po tayo to platinum. Okay, hopefully this year makuha at maabot po natin 'yan. Okay, and tayong lahat ay mag-rank up. Okay, kung anong rank ka man ngayon, bronze rank ka man. Okay, kung ikaw man ay silver, gold, platinum, so aiming na makuha natin yung ating sunod na rank. Huwag po nating babaran yung ating rank, lalong-lalo na sa mga nagsisimula pa lang. Kung ikaw ay unrank, proceed ka sa next rank, bronze. Kung ikaw ay bronze, proceed ka sa silver. Kung ikaw ay silver, proceed ka sa gold. Okay? Para po is unti-unti po nating naaakyat yung rank papunta sa tagumpay natin. Okay? So magbibigay lang ako ng kunting background kung sino nga ba si Coach Glenn. Dati lang po tayong magsasaka. Okay? Magsasaka lang po si Coach Glenn at hindi ko rin naman alam na magiging negosyante tayo. Okay? Kasi wala pong nakakaalam sa future natin. Tayo lang po ang makakaalam yan. 'Di ba? Nag-decide lang po akong magnegosyo. Ikaw nag-decide ka ba? Kasi kung hindi ka pa nakapag-decide, mag-decide ka. Okay? And dati lang po tayong seaman. Seaman na nagat. Di ba?
nagdadagat po ako dati, and syempre naging dami nating background sa labas na trabaho dati, to nakapagtrabaho din po tayo janitor, 'di ba? Tagapaglinis, 'di ba? So na-promote po tayo sa janitor, 'di ba? Na-promote po ako bilang janitor, napunta po ako sa second floor kasi dati nililinis ko first floor lang, 'di ba? So na-promote tayo, napunta tayo sa second floor. Okay? So okay. At least umakyat, no? At umakyat yung position. Okay? 'Di ba? Pagkasunod na buwan, na-promote na naman ako. Grabe talaga yung mga pinagdaanan ko. Napunta na ako sa third floor. 'Di ba? Hanggang sa hindi ko na po kinaya yung akyat baba, nag-resign na po ako. Okay? 'Di ba? So, naging ano din po tayo, naging installer din po tayo ng aircon and mga storage. Okay? So, yun, hindi ko na po hahabaan. Baka maiyak pa si ano, maiyak pa sa inis si partner Maricel. Okay? So, ayan. Magsisimula na po tayo sa ating topic. Okay? So, ang topic natin, no, ulitin ko lang, 9 deadly pitfalls of beginner dito sa negosyo natin. Okay? So, unang-una, pinakauna, ano po bang pinakauna? Reinventing the wheel. 'Di ba? Huwag kang gumawa ng sarili mong gulong. Charot lang. Okay. 'Di ba? Reinventing the wheel, gumagawa ka ng sarili mong sistema na hindi tugma sa grupo natin. Okay? Kung ano yung sistema dito sa Ultimate Empire, dapat sinusundan po natin kasi wala pong ituturo yung mga nagtuturo dito sa Ultimate Empire ng ikakasama mo. Okay? Kasi pag gumawa ka ng mga sistema, 'di ba, na lalong-lalo na gumagawa ka ng sistema na hindi mo pa alam at hindi mo pa kabisado, okay, yung iba diyan naliligaw, 'di ba? Halintulad ko na lang sa dati naming leader dito sa Ultimate Empire. Hindi siya sumusunod sa ano, hindi siya sumusunod sa ang tawag doon, sa sistema. Sistema natin dito sa Ultimate Empire, gumawa siya ng sarili niyang sistema hanggang sa, 'di ba? Hanggang sa nahatak sa ibang fly-by-night platform. Sayang, magaling sana. Kaso lang meron siyang sariling mundo. Sariling mundo. 'Di ba? Dito dapat ang mundo mo Ultimate Empire kasi nandito tayo sa pinakamagandang community. Okay? So dahil gumawa siya ng sarili niyang mundo, okay, nasa Earth siya, pumunta pa siya ng Mars. 'Di ba? Na mainit doon masyado, nasunog. Okay? Huwag kang gumawa ng sistema, 'di ba, na ikakapahamak. Okay? Ikakapahamak mo at ng buong buong team mo na nagtiwala sa iyo. Kasi sayang. Sayang yung nasimulan mo kung talagang hindi ka magpapalo sa sistema na proven and tested, 'di ba? Ano po bang sistema natin? Itong ginagawa natin sistema to. Yung every week training, motivational training, 'di ba? Lahat ng activities natin, sistema 'yan. Ano bang sistema na tinuturo sa'yo ng upline mo, ng sponsors mo, ng direct upline mo, sundin mo. Okay, kasi ang sinusunod ng sistema ng upline mo is sistema ng founder natin. Hindi po lalaki ang organization ng founder ninyo kung hindi po magandang sistema niya. Okay? Ang sinusundan po natin is yung ating founder. Kasi ang ating founder, alam po ang ginagawa niya. Alam niya kung ano yung ikakaganda para sa atin. Okay? Kaya huwag po tayong gumagawa ng sistema, okay, na okay, pwedeng ikapahamak. Kung meron kang naiisip na sistema, okay, or panibagong idea, makipag-connect ka muna sa upline mo or sa founder ninyo. Pwede naman kumausap founder, okay lang ba ganitong gagawin ko, meron akong bagong idea, kung makakatulong naman to. 'Di ba? At least meron kang communication dun sa kanya at makakapag-suggest siya, 'di ba, na ay wag mong gawin 'yan, baka mapahamak ka. Ay wag mong gawin 'yan, baka mahatak ka sa mga fly-by-night platform. Ay wag mong gawin 'yan kasi baka diyan magsimula yung hatakan. Ay wag mong gawin 'yan kasi ganito 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 niyan. Maraming reason na ibibigay sa iyo. Lalong-lalo na kung meron siyang makikitang red flag doon. Okay, kasi ang founder natin magbibigay yan sa atin ng gabay, ng guide na hindi ka lumihis ng landas. Hindi ka mapaliwara. Okay, kasi ang founder natin parang magulang natin 'yan
nagbibigay yan ng advice, walang magulang na yung anak niya, okay, mapahamak. Tama? Sino mang magulang dito? Gusto mo bang, di ba, lahat ng ginagawa natin sa mga anak natin is, di ba, ikabubuti para sa kanila. Ganon din yung founder natin. Okay? So, wag kang gumawa ng sistema na hindi ka hindi akma, okay, hindi tugma doon sa sistema natin. Kasi systematized na po ang Ultimate Empire. Napakarami nating sistema na napakaganda at 'di ba, kinaiinggitan pa nga sa napakaraming community. Kasi nga training pa lang consistent na tayo. Pagbibigay pa lang ng knowledge, learning, wisdom, consistent na tayo. At napakarami po kaming nakikita dito sa Ultimate Empire na nagsimula lang na sisiw. 'Di ba? Nagsimula lang na sisiw, ngayon agila na. Nagsimula lang na mahiyain, ngayon makapal ng mukha. Grabe naman makapal ang mukha, Coach Gui. Hindi yung makapal ang mukha na ano ha, yung makapal yung mukha hindi na mahiyain sa pagdating sa pagnenegosyo, 'di ba? Yung andun na yung confident, okay? Mayroon nang natutunan, ganun po. Okay? Kasi napakarami akong kilala dito, hindi ko na lang babanggitin na hindi makapagsalita, 'di ba? Hindi makapagsalita because meron tayong sistema, 'di ba? Na napakaganda, natututo at nabibigyan siya ng spot. Doon niya na ilalabas yung kanyang potential. Okay? Hindi na ako magbabanggit, alam niya kung naririnig mo to, alam kong 'di ba, maisip, oh, ako 'yun kasi ako dati mahiyain ako, 'di ba? Dati dati yung pinapakita ko lang noong, ngayon buo na yung mukha pinapakita ko sa screen na. 'Di ba? So, ibig sabihin, natututo, nag-grow ka, nabubuo yung confidence mo because sa sistema natin, 'di ba? Dati hindi ka makangiti, ngayon grabe ng tawa mo. 'Di ba? Aabot na hanggang dibdib. 'Di ba? Charot lang. Okay. Dahil sa sistema, napakaraming kumikita, napakaraming natuto, napakaraming nag-rank up, nag-grow, 'di ba? Kung nakaka-relate ka, pa-comment nga ako. Ako 'yon. Oo. Pag hindi ka mag-comment, hindi ikaw 'yun. Basa nga ako ng comment. Ayan, relate coach, sabi ni Coach Christian. Ayan, relate, sabi ni Coach Christine. Ayan, mga coaches, yung mga nakarelate. Bakit? 'Di ba? Nag-grow sila eh. Ayan, relate po. Ayun, ang dami. Si Coach Subaida, si partner Michelle. Ako yon, sabi ni partner Anzile, sabi ni Coach Rodney. Ayan, partner ni Coach Janet. Oh, 'di ba? Yung mga halos mga nagta-type is yung mga coaches. Bakit? Kumbaga, natumbok nila yung kanilang hiya, 'di ba? Yung kanilang hiya, mga walang hiya na mga walang hiya. Walang hiya na ngayon magsalita at humarap sa prospect, sa business, makipag-usap about business. Okay? Ayan, daming comment, babasahin natin. Ayan, relate. Ayan, Emmanuel. Manuel Lupio. Yes, coach. Natanggal talaga hiya. Yes. Gregoria. Coach Meldred. Omra. Partner Rosalinda. Matatanggal talaga hiya mo pag nakapalo ka sa sistema. Pero pag napunta ka sa community walang sistema, maniwala ka. 'Di ba? Noo lang ang ipapakita mo kasi nga maghihiyaan kayo doon. 'Di ba? Dito sa atin walang hiya-hiya. Kasi lahat tayo mga walang hiya. Damay-damay na to. Damay-damay na to. Bahala kayo. Okay? So, yun. Kailangan natin ng sistema. Yung magandang sistema natin, i-follow natin. Okay? Next. Okay? Nawala ng hiya, naging walang hiya. In a good way, sabi ni Coach Charwell. Oy, in a good way ha, yung pagiging walang hiya. 'Di ba? Dapat yung pagiging walang hiya about business. Okay? Kasi sabi pa nga nila, pag makapal ang mukha mo, 'di ba? Makapal din ang bulsa mo. Okay? Pag manipis ang mukha mo, make sure isang 1,000 lang nasa bulsa mo. Ang nipis nun, 'di ba? Pero pag wala kang hiya, makapal mukha mo, nako. 'Di ba? Isang dang ka lang 1,000 dito sa bulsa mo, ha? 'Di ba?
Ayun, next tayo. Next. Oo. So, okay na ha. Reinventing the wheel. Huwag kang gumawa ng sistema na okay, hindi tugma sa grupo natin. Okay, pwede kang magdagdag ng sistema na ikakaganda ng community. Pero kailangan mo na yan kailangan mo nang tingnan ng founder or ng leader or nagbuo ng community natin ng sistema. Kasi kung sa tingin niyang okay, 'di ba, idadagdag niya. Okay, wala namang problema magdagdag, wag lang magbawas ng sistema. Okay? So pag nakita niyang okay, goods yung suggestion na sistema na naisip mo, nag-accept yan kasi yung ating founder nag-aano yan, 'di ba? Open yan sa lahat ng sistema or bagong kaalaman. Kasi meron kang alam na hindi rin alam niya. Meron tayong alam na hindi niya alam. Meron siyang alam na hindi rin natin alam. Ganun yun. So dapat collaboration talaga. Okay? Unity. Alright? So next tayo. Okay? Procrastination, 'di ba? Ano bang procrastination? Yung tipong pwede mo namang gawin ngayon, pero dahil sa tinatamad ka, ipagpapabukas mo pa or ipagpapaliban mo pa. Di ba? Ang dami kong kilalang ganito. Di ba? Di ba? Ang dami kong kilalang ganito, hindi na lang ako magbabanggit. Joke lang. Ay, si Coach nagpapatama ka, mamaya ka lang. Di ba? Ito mga partners, no? Mga leaders nandito. Kung kaya mong gawin ngayon, gawin mo na. 'Di ba? Huwag mo nang ipagpabukas kasi ang nasasayang mo dyan is oras. Okay? Example, meron kang time ngayon, kahit 5 minutes, 2 minutes. 'Di ba? Itawag mo yan dun sa itawag mo yan dun sa prospect mo. Kasi malay mo, yung oras na yan, yung prospect mo magjo-join. 'Di ba? At oras na nakapag-decide siya, ay, magjo-join ako sa Libgood. So dahil pinagpaliban mo, na-invite siya ng iba. Minuto lang, 'di ba? Na-invite siya ng iba tapos maya-maya nag-message ka, nakapag-member na siya sa iba. So dahil sa procrastination, 'di ba? Or sa pagpapaliban mo sa mga ginagawa na kaya mo naman palang magawa, pinagpaliban mo pa, 'di ba? Dapat wala kang sasayangin yung oras, lalong-lalo na sa atin, lalong-lalo na kung limited lang yung oras mo. Okay? Iwasan mo muna yung mga hindi makakatulong pa, mga video na wala namang kabuluhan, panonood ng mga movie, series, entertainment, Korea movie, pakikilig. Ay coach, masama bang kiligin? Hindi naman. 'Di ba? Pero dapat mayroong ano yan mayroong time. Meron tayong oras para kiligin, ha? May mga nagpapakilig, 'di ba? I-ano mo muna, i-priority mo muna yung business mo. Kasi nga, lalong-lalo na kung ikaw ay nagbubuo pa lang ng grupo, lalong-lalo na kung ikaw ay nagbubuo pa lang ng organization, so focus ka muna dyan. Huwag ka munang mag-entertain ng, okay, makakapag-distract sa'yo. Okay? Kasi ang oras mo dyan is nababawasan. Sabihin natin, ikaw ay OFW, ang oras mo magnegosyo, kumbaga overall, sa buong isang araw, 3 hours lang. So dahil meron kang pinagkakabalahan na iba, nababawasan yung oras mo sa negosyo. 'Di ba? Kahit yung oras mo ay singit ako ngayon half hour, mamaya singit ako 20 minutes. Mamaya sisingit ako 10 minutes. Mamaya sisingit ako pag rest time ko. 'Di ba? Pag walang amo ko, sisingit ulit ako. Doon naiipon yung oras mo, 'di ba? Pero dahil iniisip mo, ay dahil 10 minutes lang naman, ipapanood ko na lang muna ng paborito kong Korean movie. Ay, di ba? Titingnan ko muna yung mga Korean movie na gwapo. Ay, charot. Di ba? So, ano muna, time management. Okay? Dapat i-manage mo muna oras mo. Dapat lahat ng oras mo, okay, connected dun sa business mo. Alright? So, wag kang wag kang magsasayang muna ng oras, lalong-lalo na kung 3 pa lang kayo na gumagalaw sa team mo, 4 pa lang kayo na gumagalaw sa team mo, 10 pa lang kayo. Okay? So hindi pa oras para ma-comfort or 'di ba, magsayang ng mga minutes or 'di ba, half hour, 1 hour. Okay? So 'yun. Huwag mong ipagpaliban kung kaya mo namang magawa. Okay? Kung kaya mo namang gawin ngayon, gawin mo na. Kung kaya mong kumausap ng prospect mo habang nagpaplansya ka, why not? 'Di ba? Kung kaya mo namang kumausap ng prospect mo habang naghuhugas ka, why not? Gawin, 'di ba? Kasi worth it 'yan pag nagawa mo at
yung oras mo talaga is naka-align papunta sa goal mo, papunta dun sa pangarap. Okay, kasi yung napakalit na oras na yan, malaking tulong at dagdag yan sa pagbuo ng team. Okay, kasi minsan hindi natin napapansin yung mga yung mga 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes, 10 minutes. 'Di ba? Sa isang araw kasi nga lalo na sa inyo OFW. Pa ano-ano lang yung oras niyo, papitiks-pitiks lang. Hawak ng cellphone, maya-maya trabaho ulit. Hawak ng cellphone, trabaho ulit. So yung oras na yun, kung nilalaan mo dun sa prospect mo, nagchat-chat ka, nagme-message, 'di ba? Nag-ano ka sa kanya, meron kang mini-message. Pagbalik mo mamaya, meron nang nag-reply o re-replyan mo ulit. Lapag ulit ng cellphone, trabaho ulit. Maya-maya, meron kang re-reply, nakakabuo ka ng conversation. Nakakabuo kayo ng nakakabuo ka ng conversation para dun sa prospecting or sa pag-invite. Okay? So mabilis lang ang training na to, ha. So, yun. Dapat naka-align yung oras natin. Okay? Huwag kang magsasayang ng oras kasi hindi po tumitigil yung orasan sa kakaikot. Okay? So, next. Ayan, hopefully nakapagsulat kayo, ha. Nakapag-take note tayo. Okay? Next tayo. Ayan. Ayun, napakarami nito. 'Di ba? Listening to dream stealers, 'di ba? Nagpapaapekto ka sa mga negative environment kaya mabilis kang ma-discourage at lalong bumabagal na kunin ang success mo dito sa negosyo ni Lingkod. Negosyo ni Lingkod. Diba? So, yun. Kailangan ano talaga? Kailangan wag kang makikinig dun sa mga negatibong tao. Lalong-lalo na yung mga naririnig mo na mga negative feedback sa labas. Okay? Wag mong anuhin yun. Wag mong papakinggan yan. Kasi pag pinakinggan mo yan, nako, nakakahawa. Negative is contagious. Nakakahawa talaga. Okay? Relate kayo dyan. Example, meron kang kakilala na nagsasuggest. Example, ikaw nalaman may business ka. Ay, nag-live good ka. Naku, marami akong naririnig dyan na bad feedback. Nag-live good ka, marami akong naririnig dyan na, 'di ba, scam daw, 'di ba? So, yung pinakinggan natin, okay, is ano naman sila? Ang tawag doon, hindi naman sila taga-live good. Yung pinakinggan natin is wala namang negosyo, wala namang alam sa pagnenegosyo. Okay? So, wag po tayong makikinig doon kasi unang-una wala silang kaalam-alam sa pagnenegosyo at higit sa lahat, 'di ba? Negative na tao. Pakinggan natin yung mga taong okay, marunong magnegosyo, yung taong tagalib good. Okay? Yung taong tipong yung taong tipong meron ka talagang makukuha sa kanya at taong may pangarap, taong may vision. Okay? Kasi sabi pa nga, nakadepende ang tao sa sasamahan niya. Pag sumama ka sa taong negative, magiging negative ka. Pag sumama ka sa taong positive, magiging positive ka. 'Di ba? Ganito na lang. Sumama ka sa mga lasinggero, pa. Kahit hindi ka lasinggero ka na rin. 'Di ba? Kasi mapapatagay ka talaga. Sumama ka sa mga taong sabungero, magiging sabungero ka rin. Sino sabungero dito? Okay? Kasi nga may enjoy mo, ma-adapt mo yung environment. Ma-adapt mo yung circle nila. Okay? So, pumili ka ng sasamahan. Sumama ka sa mga taong payaman. Pag yumaman na bago ang buhay niyan, make sure mababago din ang buhay mo. Okay? So, pakinggan mo yung tao na yun kung 'di ba? May pangarap siya. Meron siyang meron siyang ginagawa about sa pangarap niya or magandang buhay niya. O sabihin nating mayaman siya pagdating sa larangan ng negosyo. Okay? Papakinggan ko siya. Pero kung nakikita ko yung tao na yun wala namang pangarap, walang ginagawa sa buhay, bakit ko siya pakikinggan? Tama? So parang sinusundan mo lang din yung yapak niya. Okay? So avoid natin. Okay? Huwag po tayo makikinig dun sa mga taong hindi naman talaga makakatulong sa atin. Pakinggan mo yung taong pwede kang matulungan, pwedeng magbigay sa'yo ng knowledge, learning, wisdom, kasi importante po yan. Okay? Yung nakikita nyong mga kumikita, maniwala kayo sa akin sa hindi. Marami pong nakuha na kaalaman yan. Hindi po basta-basta na kumita na lang bigla yan. Okay? Yung nakikita nyong kumikita at nagra-rank up, maniwala kayo may mga pinagdaanan yan or mayroon ginagawa yan. May mga natutunan yan sa buhay. Mayroon mga
meron nakuha yan dun sa mga nagtuturo na ina-apply niya. Di ba? Or ginagawa niya yung part niya. Okay? Pag sinabi ng huwag kang makikinig dun sa taong negative, huwag kang makinig talaga. Okay? Kasi sabihin ko na lang, magsasampol ako ha. Si partner J, tagalibod ako, hindi. I-discourage ko to si partner J kasi ayokong maging successful to. Ayokong maunahan ako nito, ayokong umangat to sa akin. Diba? Ay, Jay, nag-live good ka? Nako, maraming na-scam dyan. May scam ka talaga. Diba? Ang daming bad feedback niyan. Narinig ko sa kapitbahay ko. Na-scam daw yung kakilala niya. Diba? So ikaw naman, nakulang pa yung pundasyon mo sa sarili. Ayo, totoo ba? Na-scam ba si ano? Diba? Ganun agad. Diba? So, wag kang pakikinig kasi yung nagsabi sa iyo, yung nagsabi, nakarinig lang din. Imalay mo yung nagmarites sa kanya, minarites lang din. Di ba? So ang labo, okay? Pakinggan mo yung mga taong nagbibigay sa'yo ng kaalaman. Kasi kung ano yung buhay nila, magiging buhay mo. Okay? So, ganun lang yun. Dapat palitan mo yung circle of friends mo. Yung mga kaibigan mo, kakilala mo na hindi support sa'yo, mga negative ang kakilala mo, mag-change ka ng environment. Change ka ng circle. Dito ka sa Ultimate Empire, mag-focus. Kasi dito sa circle na to, wala kang makakausap na negative. Lahat dito positive. Okay? Lahat dito tuturuan ka ng maganda. Lahat dito makakakuha ka ng kaalaman. Okay, alam kong kanya-kanya tayo ng alam. Alam kong marami kayong kaalaman. Okay? Pero dito, meron ka ditong kaalaman na makukuha na hindi mo maririnig sa labas. Okay? Kasi iba ang tinuturo dito, iba din ang tinuturo sa paralan. Okay? Yung mga, marami ditong graduate ha, high school, college degree. Pero sabi pa nga, sa kanya mismo nang galing. 'Di ba? Sa kanya mismo nang galing na hindi niya nagamit. Okay? Yung kaalaman niya dun sa paaralan. Hindi niya na-apply dito lahat. Okay? Yung 16, yung sabihin natin 10 years niya ang pag-aaral sa kolehiyo hanggang college hanggang nakatapos, 'di ba? Hindi man lang niya nabitbit dito. Okay? Pero dito kay Libgood, naka-plug in ka, naka-attend ka ng training, wala kang pinapalampas na training, matagal na po ang 6 months, hindi ma-build ang sarili mo. Bakit? Ang itinuturo dito, realization. Totoo, katotohanan, totoong laban. Okay? Totoong pagbabago ng buhay. Kaya, okay, pipili ka ng papakinggan. Huwag kang makinig dun sa mga dream killers. Magnanakaw ng ano, lakas. Magnanakaw ng pangarap. Okay. Okay. Huwag ka dun makinig sa mga taong magnanakaw ng pangarap kasi nanakawin talaga yung pangarap. Okay? So, lipat ka sa environment na maganda. Lipat ka sa environment na ang dami mong matututunan. Okay, kasi pagdating dito sa Ultimate Empire, pag naka-plug in ka, para kang isisilang na bago. Pag nabuo mo na lahat ng sistema rito, na-adapt mo lahat ng sistema rito. Okay, lalo na kung ikaw ay masipag magatin ng training. Okay? Para kang ipapanganak na bago, mapapansin mo sarili, ako ba to? Kasi dati hindi ko to magawa-gawa. Dati ganito ako mag-isip, ngayon ganito na ako mag-isip, 'di ba? Paglabas mo ng bahay, paglabas pupunta ka dun sa maraming tao, yung tao na yun, isang tingin mo lang, yung tao na yun, potential siya na yun, kaso nga lang nasa maling environment, 'di ba? Yung tao na yun, magaling sana yan, kaso nga lang mali yung ginagawa. Kumbaga hindi papunta sa pagyaman ng ginagawa, 'di ba? So ako sa akin lang pumupunta ko sa downtown, dun sa pinaka city namin. Pagpunta ko doon, marami ako nakikita may potential. Sabi ko, itong taong to, pag network, pag magnegosyo to, alam kong bulusok to. Kasi nga, dawi siya magsalita, dawi siya mag-approach ng tao. Sabi ko, kung i-apply niya yan sa negosyo, maniwala ako talagang magiging successful to. Kumbaga, nasa maling daan lang siya. Okay? Well, tama naman, wala naman akong hindi ko naman inaano na mali yung ginagawa nila. Pero kung hindi talaga sila pagyayamanin doon, ang pinagyayaman nila doon, okay, is yung amo nila, yung boss nila. Pero dito sa ginagawa natin, ang pinagyayaman natin, sarili natin. Pinapayaman natin lahat sarili natin. Hindi silid pinapagyaman natin. Tayo.
Okay, sabi pa nga, ba't ko pagyayamanin ng ibang tao kung kaya ko namang pagyamanin ng sarili ko? Okay, kaya ka nandito sa Libgod. Diba? Sino ritong ayaw maging mayaman? Di ba? Lahat naman tayo gustong mabagong buhay, tama? Lahat naman tayo gustong maging mayaman. Okay? So ayan, don't listen na huwag kayong makinig, 'di ba? Sa mga taong negative. Okay? Magnanakaw ng pangarap. Alright? Next. Okay, ito, number 4, lack of initiative, 'di ba? Kawalan ng pagkukusa na gawin ang business. Hinihintay pa na pagsabihan kahit kaya naman niyang gawin. Okay? So, bato-bato sa langit ang tamaan, bukol. Okay. Okay. Napakarami dito. Okay. Huwag na tayo magpasabi. 'Di ba? Unang-una negosyo mo to. Huwag na tayo magpasabi, oy, subscription nyo bukas. Judith ka na, pak. Kasi kung ikaw mismo, meron kang pagkukusa, 'di ba? At meron kang takot sa Diyos. Sa Diyos, di tayo nagwawali. Meron kang takot na malaglag sa matrix sa negosyo, ayaw mong mag-back to zero. Ikaw mismo, hindi ka papayag na abutan ka ng due date. Magre-renew ka na kaagad. Ay, baka biglang mag-update ang system ko, i-renew ko na agad subscription ko. Di ba? Kasi sayang yung position ko. So, dapat hindi ka na nagpapasabi. Di ba? Dapat, pag nag-member ka, dapat, pag sinabi na apply, attend training. Di ba? Pag mag-send ng link, attend agad. Hindi yung magpapa-special ka pa na i-message. Uy, attend ka ng training. Parang yung upline mo pa yung nakikiusap. Diba? Nagmamakaawa na umattend ka lang ng training. Napakaswerte nyo kung meron kayong ganong upline na pag hindi ka pumasok sa training, ipupush ka, papapasukin ka. Napakabait na upline yan. Napakabait na mentor yan. Okay? So, i-appreciate nyo yan. Kasi hindi po lahat ng sponsors ng upline, ng mentor ganyan. Okay? Napakarami nga nag-lead good. Pinabayaan lang nung nakatanggap na ng $25. Pero dito sa atin, ang consistent ang training, mag-a-attend ka na lang, magikinig ka na lang. Okay? Dapat meron tayong pagkukusang. Okay? Pagkukusang gawin ng business. Pagkukusang mag-invite. Kasi wala namang problema yung support system natin eh. Diba? Kung hindi mo pa alam ang business, add call yung upline. Add call mo si mentor. Add call mo si sponsors. Meron tayong support system. Okay? Magkusa, ka example, marami ka dyan mga Facebook friend. I-message mo isa-isa. Pag meron kang nabingwit pa, dalhin mo kay mentor, add mo agad si mentor. Si sponsor, si upline. Okay? Upline, pwede bang pasuyo muna ako? Kasi alam mo naman, kakasimula ko pa lang. Okay? Gagamitin ko muna yung boses mo para mag-explain dito sa kakilala ko na malay niya is mag-member to. Kasi tingin ko naman positive naman siya. Okay? So gamitin muna natin and huwag kang titigil na aralin ng business. Okay? Huwag kayong titigil na huminto sa pag-aaral. Kasi pag huminto ka sa pag-aaral, humihinto rin ng growth. Instead na marami kang learning na makukuha, okay? I-limited lang. Kasi limit lang. Gana-gana lang. Ay, wala akong gana ngayon mag-attend. Saka na lang. Di ba? Ay, saka na lang ako mag-i-invite kasi na-reject ako kahapon. Okay? Wala nang tsaka-tsaka. Di ba? Gawin lang natin ang gawin. Kasi nga, kailangan mo munang ma-experience. Di ba? Kailangan mo munang ma-experience o kailangan mo nang dumating yung mga maling tao para umabot sa iyo ang mga tamang tao. Okay? So, kailangan mo muna silang pagdaanan. 'Di ba? Kung kinakailangan, oy, dumating na kayong lahat ng mga maling tao para sunod na araw, tamang tao naman. 'Di ba? Kaso hindi eh. Dahan-dahan 'yan ibibigay sa iyo hanggang sa matuto ka. Okay? Kasi pag natuto ka, maniwala ka, mga tamang tao ang darating sa iyo. Okay? Kaya ako na mismo nagsasabi sa inyo, dapat meron kayong pagkukusan na gawin ng business. Kasi pag meron kang pagkukusang gawin ng business, nakakatuklas ka ng mga bagay na, ay, kaya ko pala to. 'Di ba? Ay, 'di ba?
Andun talaga yung sarili mo na mapapahanga ka sa sarili mo. Wala na kaya ko palang ipa-join si partner Rodney, si partner Manuel. Na kaya ko pala silang i-invite na walang tulong ng sponsors. Ibig sabihin magaling ako, 'di ba? So makakatuklas ka pag ginagawa mong business, makakatuklas ka ng mga yung skills mo na ay meron pala akong ganitong skills na makakapagpasali kahit walang support. Kasi nga ginagawa mong part mo. Ginagawa mo yung may pagkukusa ka, 'di ba? So dahil may pagkukusa ka, ibibigyan ka ng deserve ni Lord. Bibigyan ka ni Lord ng deserve na tao. Okay? Pero kung ikaw yung tipong taong patamad-tamad, tapos mag-i-invite ka pa, tapos makikita niya, ay, tamad tong taong to, sasamahan ko pa. Di ba? Di ba? Magiging tamad ako. Di ba? Huwag kang maging tamad. Di ba? Merong nag-comment, sabi niya, Coach, hindi naman masama maging tamad, wala namang kaming ginagawa, ba't ka nagagalit? Kaya nga eh, wala kang ginagawa kasi tamad ka. Joke lang. Okay. So, sabi pa dun sa kwento na nabasa ko, 'di ba? Huwag kang tamad kasi pag tamad ka, malayo ang blessing sa iyo. Okay? Malayo ang tagumpay kumbaga. Habang malakas ka pa ngayon, gumawa ka ng gawin mo yung business mo ng may pagkukusa. Gawin mo yung business mo ng talagang walang pag-aalinlangan, yung mula sa puso talaga. Okay, i-enjoy mo yung negosyo mo. Okay, yung rejection mo, i-enjoy mo, pagtawanan mo 'yan. Kasi kwento mo na lang yan balang araw. Di ba? Ay, example, diamond na si partner Michelle. Dati nung sisimula ako, grabe yung rejection ko, di ba? Mayroon kang ikikwento. Dati, magsasabi pa lang ako ng lead good, naka-block na ako. Di ba? Magiging moment mo na lang yan balang araw. Kwento mo na lang yan balang araw. Di ba? Kaya tayo binibigyan ng mga hindi magandang karanasan ngayon. Kasi nga, pinapaganda ang kwento mo dun sa dulo. Pag naging successful ka, maganda ang kwento mo. Yung kwento mo talagang papakinggan kasi andun yung excitement, 'di ba? Andun yung saya, 'di ba? Andun yung mayroon silang mapupulot. Okay, kaysa naman naging successful ka na ay nag-live good ako, wala akong rejection eh. 'Di ba? Lahat ng kinausap ko nag-member, 'di ba? Hindi ikaw na. Okay? So, ano mo 'yan, 'di ba? Dapat willing ka talaga. Dapat willing at mayroon kang pagkukusa na gawin ng negosyo kahit walang tulak yung upline. Okay? Kahit walang sinasabi sa upline, dapat ginagawa mo na siya. Kasi ako, maniwala kayo sa akin sa hindi, yung upline ko, yung direct sponsors ko ha, hindi niya na ako pinapansin simula nung nag-lead good ako. 'Di ba? Kasi alam ko na eh. 'Di ba? Alam ko na ang gagawin ko. Humihingi ako ng support sa kanya pag talagang hindi ko na naiintindihan yung isang bagay, hindi ko na siya kaya kasi alam kong mayroon siyang kaya na hindi ko kaya. So doon ako humihingi ng support. Pero yung araw-araw na lang niya akong itutulak, di ba? Ang bagal mo kasi may nagtutulak sa'yo. Tumakbo ka kaya ng sarili. May, di ba? Pansin mo pag tinutulak ka, tapos itinutulak ka ng kaibigan mo sa likod, tapos ikaw naman, di ba? Parang paatras ang pwersa mo. Ang bagal nun, pero tumakbo kaya kayong dalawa, di ba? Bilis. Di ba? Dapat meron kang pagkukusa kasi hindi ka bibilis pag hindi mo itakbo yung paa mo. Di ba? Bibilis ang negosyo mo pag meron kang pagkukusa. Meron kang pagkukusang hakbang. Okay? Ganun siya. Di ba? Kaya dapat meron ka talagang pagkukusa. Gawin mo kung ano yung dapat mong gawin. Kahit sabihin natin mabagal or, di ba? Nag-i-invite ka man puro rejection. Okay lang yan. Kasi nga nagsisimula ka pa lang. Eto, ganito ako nagsimula noon. Okay lang magbigay ako sa inyo ng konting kwento. Di ba? Nagsisimula ako noon sa previous company ko pa, hindi pa kay Live Good. Diba? Baguhan talaga ako. Nag-i-invite ako ng nag-i-invite. Araw-araw marami akong kinakausap. Pero araw-araw din akong reject. Hanggang sa nakikita ko yung notebook ko, puno na. Hanggang sa mga binilang ko na 200, 500, naiyak na ako doon pagdating ng 500. Sabi ko, totoo pa ba itong ginagawa to? Totoo pa ba yung negosyong to?
'Di ba? Kasi minsan mapapaluha ka, sabi, ginawa ko naman na lahat. 'Di ba? Present ako ng present araw-araw, walang tigil, lala. Kahit halos, kabisado ko ng presentation. Okay? So hanggang sa that time, umabot na ng 1,000 yung rejection ko, sabi ko, wala na talaga. Kasi kung meron talagang kaya ko tong gawin, may nag-member na. Okay? Pero namalayan ko, hindi ako sabi ko, ang layo ko na eh, babalik, titigil pa ako. So tinuloy-tuloy ko siya hanggang sa nakahanap ako ng isa. Nung nakahanap ako ng isa, tuloy-tuloy na siya. Doon ko ni-realize, nung nakabuo na ako ng grupo, sabi ko, paano kaya kung tumigil ako, no? Paano kaya kung hindi ako tuloy-tuloy nag-present? Okay? Kasi na-realize ko sa sarili ko, natuto ako pala doon sa mga paulit-ulit na pagkakamali. Di ba? Natuto ako, nasanay ako mag-present ng business. Nang araw-araw ko po siyang ginagawa. Na kahit walang resulta o walang nagme-member pero may benefits, ano yung benefits? Nasanay ka, natuto ka, di ba? Nahasa yung skills ko, communication skills. Yun ang binigay sa akin, hindi mo na-result. Sabi ko, o nga pala, no? Kasi kung unang present, 3%, 10%, 20 presentation pa lang, hindi ko makakabisado. Di ba? Hindi ako gagaling magsalita kung hindi ko pinagdaanan yung lahat na paulit-ulit na presentation, yung 1,000 presentation. Di ba? So bago ko nahasa yung sarili kong skills, paulit-ulit na presentation, paulit-ulit na ginagawa. Hanggang sa kahit nakapikit ang mata ko, kaya kong mag-present. Hanggang sa parang naisip ko, kaya kong i-present yung presentation, pabaliktad eh. Dahil dun sa paulit-ulit na ginagawa. Kasi sabi pa nga, pag paulit-ulit mong ginagawa, nagiging kabisado mo. 'Di ba? Kasi may pagkukusa ako dati na gawin ng business, present ng present. 'Di ba kasi ang sabi sa akin, mag-present, mag-invite ka lang, present ka lang ng present, magpa-reject ka lang ng magpa-reject. 'Di ba? Kaya ngayon, ang goal nyo, wag mo nang kumita, i-goal nyo muna, mag-present lang, magpa-reject ka lang, sige lang. Kasi mahahasa ka. Pag mayroong sumali, bonus. Ay, may bonus. Di ba? Ganun lang. Di ba? Kasi pag target mo agad kumita, maging mayaman, nako, nakakatakot yan. Di ba? Nakakatakot yung biglang yaman, biglang wala yan, biglang bulusok ka rin pababa. Di ba? Kasi hindi proseso yun eh. Ang totoong proseso, pinagdadaanan mo lahat ng pagsubok. Pinagdadaanan mo lahat ng hirap. Kasi once na malalim yung pundasyon mo, hindi ka matitibag. Parang bahay lang yan, building. Yung building, napakalalim ang pundasyon yan. Bago yan may itinayo sa taas, napakalalim ng pundasyon yan pababa. Okay, dapat ganun ka. Yung dinadaanan mo man ngayon, sino nga mga nare-reject dyan? Okay? I think lahat naman tayo na nare-reject eh. Yung pinagdadaanan natin, pundasyon yan eh. Yung nare-reject ka, pundasyon yan. Huwag mong dibdibin. Huwag mong anuhin, huwag kang panghinaan. Okay? So, dapat may pagkukusa ka. Pagkukusa. Napakarami ka dapat ditong ibibigay na pagkukusa. Pagkukusa na i-monitor yung subscription mo, pagkukusa na i-remind yung downline mo, pagkukusa na mag-attend ng training, pagkukusa na mag-invite, pagkukusa na mag-aral, 'di ba? Dapat kakainin mo yung salitang pagkukusa, initiative, 'di ba? Kasi yung mga taong mayayaman may mga pagkukusa 'yan. Okay? So ganun 'yun. Okay, dapat meron kang pagkukusa. Napakarami po kasi ang lack of initiative, eh. 'Di ba? Walang pagkukusa. Kaya ano yan mo yan? Kumbaga, ah ikutin mo yan. Dapat meron kang pagkukusa. Okay? So next, napahaba tuloy ang kwento ko. Okay, small time attitude. Ayan. Okay? Small time attitude. Dapat marunong kang makontento at magpasalamat sa blessings na meron ka. Alright? Ay, bronze rank pa lang ako. Parang naiinip na ako. Ayoko na.
Diba? Dapat makontento ka, magpasalamat ka, bronze rank na ako, ang kasunod ko silver na. Ay, yes, ang kasunod ko gold na. Yay! 'Di ba? Huwag kang maging malungkot sa resulta mo. Okay? Be grateful. Ay, kumita ako ngayon ng $10. Yay! Kasi maliit pa lang yan ngayon. Darating ang araw na lalaki at lalaki yan. Maniwala kayo sa akin. Dadaanan lang natin yung dadaanin lang natin yung ano na yan eh. Dadaanin lang natin yung income na yan. Yung $10, $5, $20, yung monthly mo na $15, $8, $2, dadaanan lang yan. Hindi ka dyan mananatili habang buhay. Okay? Kasi darating ang araw, kikita ka na 100,000, 200,000, half million, 'di ba? Hindi na buo yung 1,000 kung walang piso. Okay? Hindi mabubuo yung 100 kung walang piso. Dapat maging grateful tayo. Okay? Makontento tayo sa kung anong meron ka ngayon. Kasi pag ikaw yung taong marunong makontento at magpasalamat, mas lalo kang i-bless. Okay? Pero ikaw yung taong, 'di ba? Hindi marunong makontento, hindi, 'di ba? Hindi marunong magpasalamat. Example, naging silver ka na ngayon, bronze rank ka na ngayon. Be grateful. Napakarami naghahangad maging bronze tapos ikaw bronze rank ka na tapos may mga downline ka pa. Road to silver ka na tapos may inip ka pa. Yung iba nga hindi pa nga bronze eh. Humahataw, nag-grind. Okay? Maging grateful tayo. Okay? Dapat marunong kang makontento at magpasalamat sa mga biyaya, sa blessings na pinagkakalob sa'yo. Kasi alam ni Lord na yan pa lang ang deserve mo. Okay? Mas lalo mo pang pag-igihan, 'di ba? Para mas lalong mas maraming ibigay. Okay? 'Yun ang attitude na kailangan natin. Okay? Maging grateful ka. Kasi yung rank na bronze rank, dadaanan mo lang 'yan. Yung unrank, dadaanan mo lang 'yan. Yung silver, dadaanan mo lang 'yan. Huwag mo lang tambayan. Sino nagtatambay dito sa silver? Okay, sa bronze, sa unrank. Huwag niyong tambayan. Dadaanan lang natin 'yan. Pero kung sabihin na hindi pa binibigay sa akin ni Lord, hindi pa ako pinapagod, siguro meron ka pang kulang na kailangan gawin. Okay? Kasi hindi sa atin kasi ibibigay ang rank na gusto mo hanggat hindi mo pa deserve. Okay? Hanggat hindi mo pa deserve, mayroon ka pang kailangan gawin. Meron ka pang kailangan tuklasin. 'Di ba? O meron ka pang kailangan gawin sa sarili mo o action na kailangan gawin. Okay? Hindi po kasi basta-basta ang ranking eh. Hindi po, yung unang rank mabilis. Pangalawang rank medyo mabilis. Pangatlong rank medyo andyan na talaga yung hirap. Okay, kaya nga tayo ngayon pa lang, ikaw ay unrank pa lang, bronze rank ka pa lang, piniprepared ka na sa training. Piniprepared na yung mindset mo, piniprepared na yung presentation mo, piniprepared na yung sarili mo, pinapalalim ka na. Kasi nga, pag tumatas ng tumatas ang rank mo, mas lalong pahirap ng pahirap. Kasi bakit? Diba? Palaki ng palaki ng palaki ang organization mo. Diba? Gustong-gusto mong maging gold. Pero 3 tao pa lang, hirap na hirap ka na. Tama? Kaya nga tayo mayroon training eh. Preparation ang training. Piniprepared ka sa mga harapin mo. Diba? Piniprepared ka sa mga hawakan mong organization. Kasi hindi ka magiging gold rank, hindi ka magra-rank up sa next rank na gusto mo kung ikaw mismo kulang ka pa sa sarili. Okay? Yun po ang ibig sabihin. Kaya wag po tayong magagalit or panghihinaan ng loob kung sakaling hindi mo pa nakukuha ang next rank mo. Ang tatanungin mo dapat, yung sarili mo. Deserve ko na ba? Sakto na ba yung kaalaman ko? Tama na ba yung attitude ko? Tama na ba yung, 'di ba? Kaya ko kayang hawakan to? Kaya ko silang i-handle?
Kaya ko kaya silang turuan, 'di ba? Kasi pag sinabing silver and gold, marami ka ng tao niyan. Okay? Ang tao niyan nakapalo yan sa iyo. Okay? Kaya dito pini-prepared yung mindset, yung skills, yung attitude, yung character, lahat talaga pini-prepare dito sa iyo. Okay? Kasi unang-una, people's business tayo. Okay? Kasi pag sinabing attitude, marami yan eh. 'Di ba? Ang lalim na topic ang attitude, pero hindi natin dadaanan yan ngayon. Kasi meron tayong separate training about attitude. Okay? Pero pag sinabing attitude, kailangan talaga malalim yan. Okay? Sa pag sa pagbubuo ng organization, kailangan talaga ng maraming kaalaman. Okay? So kaya nga tayo may training, kaya nga kayo iniimbitahan. Hindi po basta-basta mag-training. Hindi po basta-basta magbigay ng knowledge kung kulang ka ng knowledge. Tama? Yung teacher, hindi naman yan naging teacher kung hindi yan pumasa sa pagsusulit eh. 'Di ba? Hindi na yung doktor hindi naman yan magiging doktor kung hindi yan dumaan sa mga pag-aaral o proseso. Napakaraming libro at mga training ang dinaanan niyan bago makahawak ng tao, 'di ba? Bago bago sila maging doktor. Kasi kung ikaw yung tipong doktor na doktor wakwak, pak, ang dami mo lang papataying pasyente. Di ba? Di ba? Kung ikaw lang yung doktor-doktoran, pak. Di ba? Doktor, ang sakit niya is ano, sabihin natin, ang sakit niya ulcer ang sakit niya, pero ano, pinasitiskan mo. Ulo ang tinitingnan mo. Di ba? Kasi nga, hindi niya pinag-aralan. Ganon din dito sa business natin. Ang itinuturo dito kung paano mo i-handle ang tao, paano yung tamang attitude, 'di ba? Paano magturo, ano ba yung kailangan ituro, ganun eh. Okay, pero wag kayo mapipressure kasi unti-unti yung maa-adapt yan ng pusa, 'di ba? Habang naka-plug in ka sa training, yung mga naririnig mong training, yan ang maa-adapt ng sarili mo. Kung paano ka mag-isip, kung paano kami nag-isip, nagsimula kami sa training. Hindi kami ganito magiging mag-isip kung wala kaming training. Kaya yung tinatamad dyan sa training, iwan ko na lang. Di ba? Bakit ka kaya tinatamad mag-training? Di ba? Paulit-ulit eh. Di ba? Sige, paulit-ulit. Paulit-ulit daw naririnig. Ikaw nga kaya mag-training ng tinitraining namin. Kung alam mo na. Kung alam mo na i-training, so ibig sabihin, alam mo na yun. Di ba? Pero pag hindi mo pa to kayang i-training, baka sabihin mo, ay, oo nga pala, no, hindi ko pa pala alam. Di ba? Naririnig mo lang, pero hindi mo pa alam. Okay? So kahit paulit-ulit ang training, huwag kayong magsawa. Alright? Okay? So dapat marunong kang makontento at magpasalamat sa mga blessings na meron ka. Diba? Ikaw ay bronze, pasalamatan mo yan. Ikaw ay silver, pasalamatan mo yan. Ikaw ay unrank, pasalamatan mo yan. Okay? Kung kumikita ka pa lang ng $2, pasalamatan mo yan. Diba? Kung kumikita ka man ng $5, $10, $20, $50, pasalamatan mo yan. E paano, coach, kung wala pang income? Pasalamatan mo rin yan. Bakit? Darating ang araw, may income ka na, di ba? Lagi ka nang may income, baka hanapin mo, ay, gusto ko walang income. Di ba? So, dapat habang wala ka pang income, pasalamatan mo yan kasi darating ang araw, magkakaroon ka ng income. Okay? Ganon yun. Next tayo. Ayan, for self-image. Malapit na tayo matapos. Di ba? Huwag mong maliitin ang sarili mo at ang sarili mong kakayahan. Oh, marami yan dito. Ay, coach, naiiyak kasi ako mag-invite. Baka hindi sumali sa akin. Hindi mo pa nga sinubukan eh. Subukan mo muna. Huwag mong malitin kakayahan mo. Kasi pag minamalit mo yung kakayahan mo, mas lalo kang, di ba, hindi matututo. Mas lalo kang hindi makakapag-invite. Kasi wala kang belief sa sarili mo. Di ba? Dapat pagtingin mo sa salamin, pak, ikaw ay tipong, di ba? Ikaw yung mandirigma. Di ba? Pagtingin mo sana partner Jonathan sa salamin, ikaw sila pula po.
'Di ba? Yung magiting na mandirigma, 'di ba? Pagtingin mo Coach Christian sa salamin, ay ako si Magellan, matapang na tao, 'di ba? Ganon dapat meron kang tapang, 'di ba? Believe ka sa sarili mo. Okay, hindi mo pa nga sinusubukan, inaayawan mo na isang bagay. Paano mo mailalabas yung galing mo kung hindi mo susubukan? Okay? Huwag mong maliitin ang sarili mo. Kasi pag minaliit mo sarili mo, liliit talaga tingin mo sa sarili mo. Okay? Dapat confidence ka, 'di ba? Dapat sabihin mo sa sarili mo, ay kaya ko to, i-invite ko to, 'di ba? Alam kong kaya kong pasalihin to. Okay? Pasasalihin ko. Dapat ganun kaya andun yung kursunada, 'di ba? Kursunada na andun yung alam mo yung desire na kahit hindi to sumali, i-invite ko to, malay natin sumali. 'Di ba? Dapat mayroon kang positibong pag-iisip. Ay, hindi man to sumali, at least sinubukan ko, 'di ba? Hindi ko malalaman, hindi ko susubukan. Tama? Susubukan ko tong invite, 'di ba? Hindi yung ay hindi ko invite yan kasi matara yan eh. 'Di ba? Ay hindi ko invite yan kasi hindi yan mahilig sa business. 'Di ba? Hindi ko i-invite yan kasi hindi yan nagpapa-invite. Subukan mo muna kasing kausapin, 'di ba? Subukan mong kausapin. Kausapin mo muna ng maayos. Yung mula sa puso, 'di ba? Huwag mo lang i-hype. Uy, sumali ka dito kasi bukas milyonaryo ka na. Pak, nakakatakot yun. 'Di ba? Yung mula sa puso talaga, yung nasa proseso. Okay? Kaya wag nating mamalitin sarili natin kasi hindi mo alam kung ano nakatago dyan sa katawan mo, anong nakatago dyan sa sarili mo, kung anong kakayahan ang meron ka. Kasi hindi nyo ba alam na lahat tayo meron tayong sariling dragon sa katawan. Ang problema nga lang ngayon, hindi mo pa nagigising ang dragon mo. Once na gumising yung dragon mo sa katawan mo, okay, gagaling ka. Ah, magiging magaling ka. Kasi hindi naman kami din ganito eh. Talagang meron lang gumising sa amin, 'di ba? Full of confidence kami kasi alam po namin ang ginagawa namin. Kaya active dito sa for self-image, yung okay, yung confident. Connected dito yung kaalaman. Nagiging minamalit mo lang naman ang sarili mo because kulang ka pa ng learning, kulang ka pa ng alam. Ay, parang, 'di ba, hindi ko kaya yan kasi hindi ko pa kasi alam. Ngayon, kung hindi mo alam, alamin mo. 'Di ba? Ay, parang nagdududa ako sa sarili ko kasi, 'di ba? Hindi kasi ako marunong mag-explain. Isubukan mo mag-explain. Subukan mong mag-attend ng training. Subukan mong mag-take note. Subukan mong isulat step by step yung dapat mong sabihin. Kasi ako dati nung hindi pa ako marunong mag-explain, habang nakaharap ako sa cellphone, yung nasa likod niyan, andun yung step by step na binabasa ko. Explanation. Step 1, step 2, step 3, step 3, step 4, andun. Hanggang sa mga kabisado. 'Di ba? Wag niyong pangunahan sarili niyo na hindi niyo kaya. Okay? Kasi lahat naman talaga kaya eh. Sabi pa nga ni Lord, hindi ka bibigyan niya ng pagsubok na hindi mo kaya. Kaya mo 'yan, hindi mo lang kinakaya. 'Di ba? Dahil ikaw mismo minamaliit mo sarili mo. Paano pa kaya ibang tao? 'Di ba? Meron naman bilib ako sa mga taong positibo ha. Yung minamaliit na nga ng iba, pero pilit mong itinataas sarili mo. Yun, positibo ka talaga. 'Di ba? Ganun. Meron lahat, naniniwala ako. Si partner Lydia Vivas, 'di ba? Si partner Manuel, si partner Jonathan, si partner Redando, si partner Gregoria, mayroon tayong sariling angking galing, 'di ba? Ang dugong Pilipino magagaling. Okay? Kasi nga nasa atin yung mga magagaling, Pacquiao, 'di ba? Magagaling na atlet. Nandito sa atin, nasa Pilipinas, dugong Pilipino ang magagaling. Okay? Kaya wag mong pagdudahan sarili mo. Wag mong maliitin sarili mo. Kasi pag minaliit mo sarili mo, lalo lang liliit ang tingin mo sa sarili mo. Ang mindset kasi natin, meron dalawang leon na nag-aaway, 'di ba? Ano bang dalawang leon na nag-aaway, coach?
Yung isip kasi natin dalawa dalawang leon yan. Merong positive na leon, merong negative na leon. Di ba? Ngayon, kung sino yung pinapakain mo lagi, yun ang mananalo at yun ang magiging ikaw. Kung yung negative na leon ang pinapakain mo or negative lagi iniisip mo or negative lagi ang ini-entertain mo, yun ang pinapakain mo, yun ang magiging ikaw. Pero kung yung leon yung isang leon sa isip mo, sa sarili mo, yung pinapakain ng positibo, 'di ba? Tumutuklas ka ng maraming kaalaman, okay? Yung willing kang matuto, yung hindi mo minamalit sarili mo, yung alam mo talaga sa sarili mo na kaya mo, yung positibo kang mag-isip, yun ang magiging ikaw. Okay? Ikaw, anong leon ka? Pa-comment nga. 'Di ba? Baka tulog na yung iba eh. 'Di ba? May nag-comment dito, hindi ako leon. Doggy. Okay. Anong leon kayo? Sige, pa-comment nga ako. 'Di ba? Ayan, babasa ako sa comment ha. Ayan, me. Ayan, wala palang leon ngayon. Walang leon. Puro. Ayan, positive. Si partner Mergy Abilar. Yung positive na leon. Siyempre, positive lion, coach. Sabi ni Coach Christian. Ayan, pwede din po, coach, maging wolf. Ayan, sabi ni partner Rodney. Okay. Positive lion. Ayun, positive lion. Dapat maging positibo ka talaga. Ayun, Janet, Gregoria, Subaida. Okay. Ayan. Dapat maging positive lion tayo. Okay, partner Anjali, Dailo, partner Hassan, Mila, Margie, Mary Jane, Maricel, Rina, Annabel, 'di ba? Yan ang mga post positive. Pussy, Malaki, ayan. Coach Rodney, Mario, Joshua, positive flaming lion. Yun. Dapat ikaw yung leon na positibo. 'Di ba? Hindi yung ikaw yung negatibo. Okay? Kasi pag negative, maniwala kayo, yung mga taong negative, naniniwala ba kayo? Yung mga taong negative, walang walang mataas na nararating or walang malayo na nararating. Okay? So dapat ikaw yung leon. Papasok ka ritong kuting, lalabas kang leon. Okay? Kasi papasok ka rito, walang alam. Mahiyain. 'Di ba? Walang confident. Okay, paglabas mo rito, leon ka na. Okay? Ibang-iba ka na sa iba. Alright? So, next ay malapit-lapit na kami matapos. Kasi yung iba tulog na, hindi nag-comment. Ayan. So, yung mga nagpaka-off cam, sure bull yan. Kahit maniwala ka sa akin sa hindi, tulog yan. Pa-off cam lang yan, pero tulog yan. Natakot yung iba nag-open cam mo. Ano, patulog-tulog kayo ha. Yung mga tulog, pag umulan talaga ng biyaya at grasya, ay wala. Hindi, hindi makakapulot. Okay. Okay. Hindi makakapulot. Kasi nga, tulog eh. Di ba? Mamaya magpapalaro ako. Mag-send ako ng dollar. Yung mga tulog ay, sorry na lang. Okay? Ops. Andito pa tayo sa number 7. Okay. Next natin, no? Iwasan ang manghiram o mag-abono ng subscription kasi napakaraming ganito. Ha? Okay lang manghiram basta babayaran. Okay lang mang-abono basta isang beses lang. Okay? Alam niyo yung tipong manghihiram ka pang subscription? Sa buong isang buwan, hindi ka nakahanap ng 600 pesos pang subscription. Seryoso ka ba sa negosyo mo? 'Di ba? Sa buong isang buwan, 4 na beses tayong binabayaran ni Libgood. Ano ba ang ginawa mo? Alright? Kung totoong seryoso ka, every week makakatanggap ka ng earnings. Kung totoong seryoso ka, kikita ka. Ha? Di ba? Kung subscription lang ang problema mo, hindi problema yan. Okay?
Ang problema dito, ikaw. 'Di ba? Sayang yung weekly income, no? Tapos hindi lang natin ini-enjoy. Magre-request ako kay Ben Glinsky, tanggalin na lang yung weekly income, puro na lang monthly. 'Di ba? Ako na tuloy yung nag-reinventing the wheel. Ako na tuloy gumawa ng sariling sistema. Joke lang, ha? Baka maniwala agad si partner Gregoria. Okay? So, yan, yan na, iwasan natin. Iwasan lang natin yung manghiram kasi nga, kung ikaw totoong seryoso ka sa negosyo mo, hindi ka mamumroblema sa subscription mo. Okay? Kung kung talagang alanganin, okay lang mag-abono isang beses lang. Okay, hindi na lang yung every month. Kasi meron dito eh. Eto wala akong pinaparinggan. Bato-bato sa langit ang tamaan bukol. Di ba? Coach, pahiram muna ako ng $10 pa. Pinahiram ko ba? In the following month, Coach, pahiram ulit ako ng $10 kasi wala pa talaga yung sahod ko eh. Pak, hindi pa nga binayaran yung hiniram niya. Ulit na ulit. Di ba? So okay lang, nung nagsimula kami, abuno ako ng abuno. Pero napapansin ko katagalan, hindi nagiging seryoso ang isang affiliate pag kino-comport mo. Okay, hindi sa pagiging madamot ha. Ay, ganyan pala mga attitude nila, mga madadamot. Ganun ba mga attitude ng coaches, madadamot? Hindi sa pagiging madamot yan. Okay? Tinuturuan kang maging responsable sa sarili mong negosyo. Okay? Kasi kung totoong responsable ka sa business mo, sa buong isang buwan, paghahandaan mo yan. Yung 600 pesos na yan, subscription mo. Kasi yan ang buhay mo eh. Tama? Yan ang buhay mo. Okay? Kaya advice ko sa mga nandito, kung meron kayong mga downline, yung paabono ng paabono, i-give up mo yan. Hindi yan seryoso, hindi yan magsiseryoso sa negosyo. Okay? I-give up mo yan. Magiging mabigat lang yan sa'yo. Hanap ka ng mga totoong nagnenegosyo, hanap ka ng totoong seryoso. Kasi kahit sobrang bilis mo, pero yung nasa unahan mo, sobrang bagal. Parang ganito ikaw naka-Lamborghini, bilis ng takbo niyan, bilis tumakbo yung Lamborghini. Pero yung nasa unahan mo, 10-wheelers, mahina tumakbo, mabagal. 'Di ba? Kung doon ka lang sa kanya nakabuntot at hindi ka, 'di ba? Hindi ka mag-overtake, 'di ba? Babagal ka talaga kahit sports car ka, kahit sobrang bilis mo. Okay? Yung mga taong mga yan, yung paabonong paabono tas hindi naman gumagalaw, hindi seryoso sa negosyo, iwan mo pa. Overtake agad para makalayo ka. Kasi nandun sa unahan yung totoong tao na seryoso sa negosyo. Overtake, iwanan mo. Para kang umakyat sa bundok na yung bagahe mo ang bigat-bigat. Hindi mo naman pala kailangan, 'di ba? Para kang papunta ng bundok. Example, pupunta ka sa bundok, aakyat ka. Magdadala ka ng gasol. Ilang kilo ang gasol? 'Di ba? Pwede namang lighter ang dalhin mo kasi maraming gatong dun sa bundok. Di ba? Kumuha ka lang ng patay na kahoy, kuha ka ng lighter, pak, sindihan mo, may apoy ka na. Ang dinala mo gasol. Ang bundok, ang layo, ang tarik, ang bigat-bigat ng gasol, iwan mo yan. Di ba? Iwan mo yung mga nagpapabigat sa'yo. Okay? Kasi ito wag magagalit. Di ba? Tao lang si Coach Glenn. Gusto kong matapik talaga. Kung totoong seryoso ka sa negosyo mo, only 600 pesos o 16 pesos a day, hindi mo kayang paglaanan, ay hindi naman kumikita. Hindi pa kikita sa ngayon, darating ang araw. Okay? Hindi ka pa kumikita sa ngayon kasi hindi ka pa gumagalaw. Hindi ka pa kumikita sa ngayon kasi nga yung matrix mo wala pang laman. Pag nagkalaman yan, make sure kikita ka talaga dyan. Tama? Coach, kailan? Yun ang tanong ko sa'yo, kailan ka ba gagalaw? Kailan mo ba lalagyan ng matrix mo? Diba?
Sabi may spillover. System po kasi, hindi natin pwedeng utusan si system. Okay? So para hindi ka mainip, hanap ka ng dalawa para mas lalong bumilis, hanap ka ng dalawa, turuan mo ng dalawa mo. Ayan, connected na yung pababa. Okay? Yung mga yung mga nalagyan ng spillover na mabibilis na spillover, yung mga leader na nasa baba nila, pinagpala kasi yan. Para sa kanila yon. Okay? Para sa kanila yon. Coach, bakit meron ditong kumikita si ano sa under mo, si partner Gina? Wala namang invite dati. Ngayon kumikita. Bakit kumikita siya? Ipinagpala siya eh. Di ba? Para sa kanya kasi yun eh. Para sa kanyang posisyon na yun nakalaan binigay ni Lord. Okay? Ganon yun. Okay? Hindi pa yung time para sa'yo. Hindi ka pa time para pagpalain. 'Di ba? O baka meron lang pinapagawa sa'yo si Lord na dalawa lang. Kahit hanap pa ng dalawa. At yung dalawa mo, turuan mo lang. Kasi magkukunik-kunik na yan pababa. Alright? Yung mga nalagyan ng spillover, ano yan eh, parang calling yan. Parang ganito. Nung nagsisimula ako, ang nagtiwala sa akin agad-agad si partner Gina. 'Di ba? Kaya deserve niya. 'Di ba? Deserve niya kung ano yung kinikita niya ngayon. 'Di ba? Deserve niyang magkaroon ng spillover na gold, do. Grabe yan. 'Di ba? Kasi nga hindi niya binitawan ang subscription niya. Wala siyang reklamo sa akin nung pinapabayad ko siya ng subscription na hindi pa kumikita yung account niya. Okay? Kaya pagpapalain ka talaga. Kasi grateful pa rin siya kahit wala siyang income that time. Kasi hindi naman agad niya, pag sali niya, dumami agad. Eh. Hindi. Nag-antay pa din siya ng ilang months bago yan magsimulang kumita. Ikaw, ilang months ka na ba? 1 month pa lang, 2 months pa nga lang yung iba, bumibitaw na kasi wala daw income. Hindi pa po yan sapat. Okay? Kailangan mo magantay. Kung willing ka, kung ikaw nakapag-decide ka sa sarili mo, maging spillover waiter ka, prepared ka 3 to 5 years from now, 2 to 3 years from now. Ay, coach, ang tagal naman yan. Naghihintay nga lang tayo eh. Di ba? Ibayad lang ako ng bayad yan. O, ganun talaga. Kung gusto mong kumita. Okay? Kung gusto mong kumita, meron naman tayong ways of earning na mabilisan. Weekly fast start. Ialangan ba naman bigyan ka lang nilid ng weekly fast start na hindi ka nagtatrabaho? Unfair sa ibang nagtatrabaho. Tama? O, kwintahin natin. Okay, magkwintahan tayo. 2 years from now, ang gastos ko sa subscription, almost, ano lang, mga nasa, ano lang, yung 2 years mo ha, mga nasa 11,000 lang yan. 11,000 na higit. 2 taong ka na kay Livegood niyan, nakasubscribe. Ang tanong, doon sa 11,000 na yon, okay, doon sa 2 taon na yon, wala ka pa bang taon nun? Di ba? Isabihin na lang natin, sige, hindi na lang natin 2 years, patagalin natin. 5 years from now, nakasubscribe ka lang kay Livegood, overall gastos mo magkano lang? 25,000. Overall sa loob ng 5 taon. Yung 5 taon na yon, iwan ko kung ilan na yung diamond sa baba mo nun. Oh, totoo yun. Bakit? One Matrix worldwide tayo, guys. Tayong naunang million members na nag-live good. Yung mga incoming members na 2 million, 20 million, 100 million, sa baba ng organization yan, ng unang million na nag-member. Tama? Eto guys, para hindi ka malakihan. Eto ha, magpakinggan nyo ako sa ilang nandito, sa 57 na nandito, pakinggan nyo ako. Hindi aabot ng 25,000 ang gagastusin mo rito sa subscription. Bakit? Paano kung next month o next month o bago matapos tong taon na to, nagkaroon ka na ng 40 people under you? Sino na nagbabayad ng subscription mo? Ikaw pa ba? Si Live Good na. So paano ka gagastos ng 25,000? Kasi pag nagkaroon ka ng 40 people under your organization,
mayroon ka na dyan $10, subscription na po yan. Si Livegood na ang nagbabayad ng subscription mo. Ang tanong, gagastos ka pa ba ng 25,000? Pa-comment nga ako. Di ba? Gagastos ka pa ba? Hindi na. Oh, comment para at least alam kong nakikinig. Yung gising lang ang mag-comment. Yung tulog, sige, humilig ka lang. Marami kang matututunan. Free ka na, sabi ni Coach Rodney. Tama? Hindi na, Coach. Magbabasa ako, ha. Kala nyo, ha. Ayan, hindi na, Coach. Hindi na, free na, hindi na po. Ayan. Oh, ayan. Hindi na. Ayan, hindi. Oh, ang dami na kaintindi. Di ba? So, malinaw. Nalinawan kayo. Di ba? Kaya lamang talaga pag nag-a-attend ka ng training kasi mas maiintindihan mong business na malalim. Okay? Ayan, babasahin ko yung mga nag-comment kasi baka sabihin, nag-comment ako, hindi mo nang binasa. Ayan. Galing kay partner Nela, Subayda, Gregoria, Karil, Christian, Epician, Sharon, Angeli, Marcel, Michelle, Miriam, Annabel, Michelle, Mario, Rina, Emily, Margie, Rosalinda, Jay, Jose, Joshua, Diana Rose. Ayan, thank you so much ha, sa mga nagpa-participate. God bless. Ayan, Jonathan. So, hindi na tayo gagastos ng 25,000. Diba? Yung iba nga rito, meron ng 40 people plus under sa kanilang organization. So, ibig sabihin, wala ka nang binabayarang subscription. Tama? Kaya guys, hindi pa po ito yung time para mainip. Kulang ka lang talaga ng knowledge, kaya ka naiinip. O kulang ka lang ng nakikitang vision, bakit ka ganyan. Okay? Kasi ito kung talagang gusto mong hindi ka na magbayad ng subscription, ako, bilisan mo magkaroon ng 40 people under you. Wala ka ng problema sa subscription. Tapos pag dumadagdag ang tao mo, kumikita ka na ng kumikita, ikaw nang binabayaran ni Livegood. Ganun po siya, guys. Okay? Sipagan mo sa simula. Sipagan lang talaga ng sipagan kasi pag nakapag-build ka na, maniwala ka, worth it. Worth it tumanggap ng tumanggap ng tumanggap every single month. Yung kumikita ng milyon, alam mo kung magkano binabayaran yan? 9.95. Ang masaklap, si Livegood pa ang nagbabayad ng 9.95. 'Di ba? Grabe, no? Tapos iiwan mo lang si Livegood. Magki-quit ka lang, 'di ba? Joke lang. Huwag kayong mag-quit. Alam mo mga nagki-quit dito sa Livegood, yung hindi naunawaan ng business. Yung hindi nag-a-attend ng training. Yun talaga nagki-quit. Okay? So, ayan, thank you so much no sa pagpa-participate. Oo. Next natin, kasi malapit na tayo. Taking the rejection personally. Ayan. Huwag mong dibdibin ang rejection na dinadaanan mo ngayon kasi nga hindi naman ikaw ang nire-reject. Huwag mong angkinin ang hindi iyo. Hindi. Joke lang. Ang ibig kong sabihin, mga partner, ba't ka nasasaktan sa rejection kasi hindi naman ikaw ang nire-reject? Negosyo ang nire-reject, hindi ikaw. Ano bang ino-offer mo? Katawan? Di ba? Hindi. Si Livegood ang ino-offer mo, ba't ka masasaktan? Di ba? Eh, masaktan ako pag sinabi ko, i-offer ko sa'yo katawan ko, tapos tatanggihan, kaya ayoko sa pangit mo. Sakit talaga nun. Sakit talaga nun, oh. Di ba? Yun ang masakit na rejection. Pero kung ang ino-offer mo negosyo, tapos aangkinin mo yung rejection, hindi naman ikaw ang nire-reject. Negosyo, opportunity, yung pagbabago ng buhay. Kaya wag kang madrama. Wag mong angkinin ang hindi iyo. Di ba? Hindi iyong rejection. Ano lang yun. Kay Livegood yun. Si Livegood ang nireject nila. Yung future, yung opportunity, yung magandang buhay. Yung nireject nila. Okay? Kaya simula ngayon, sabihin mo sa mga nag-reject sa'yo, ble,
Hindi ako ang nireject mo. Si Live Good, yung opportunity, yung magandang buhay. Di ba? Ganun lang. Di ba? Wag kang iyak-iyak. Ay, ayoko na coach kasi puro na lang ako rejection. Titigil na ako. Inaangkin mo kasi. Huwag mong angkinin. Di ba? Sabi pa nga, hindi ikaw ang nire-reject. Take note ha. Paalala sa lahat. Lalong-lalo na sa mga nagsisimula. Kasi pag eto pansin mo, pag ikaw ay baguhan pa lang sa ganitong industry, madrama ka. Di ba? Nireject ka lang ng kaibigan mo, parang gusto mo nang sabayan yung kaibigan mo. Di ba? Take note, hindi ikaw ang nire-reject. Yung opportunity ang nire-reject. Okay? Kung mayroon ka mang kaibigan na negative, palitan mo yung mga kaibigan mo, kami kaibiganin mo. Maniwala ka, mahawaan ka namin. Di ba? Bukod na mahahawaan ka na ng kagwapuhan at kagandahan namin, mahahawaan ka pa ng positibo at payaman mag-isip. Di ba? Ganon yun. So, yun, ulitin ko, huwag mong dibdibin ang mga rejection, okay, na dinadaanan mo kasi nga, hindi naman ikaw ang nare-reject. Yan ang itatak mo sa mindset mo. Tumawa ka lang, pag tuwing nare-reject ka, sabihin mo sa sarili mo, humanda ka sa akin 5 years from now, babalikan kita. Sasabihin ko sa iyo, ito na yung opportunity ni-reject mo. Kumikita na ako ngayon ng 6 figure, di ba? 500,000 a month. Ikaw, ble, di ba? Bulila talaga sa akin yung mga nag-reject sa akin. Andito, sinulat ko pa naman isa-isa. Ikaw ano, ikaw ganito, ikaw ano, ay babalik, i-message ko talaga. Joke lang. Joke lang ha, baka sabihin mo, totoo. Pinapatawa ko lang kayo. Okay? So, yun. Malapit na tayo. Ayan, ako marami akong nag-reject at dalawa ang nag-block. I-message para i-libre coach. Yung mga nag-reject sa akin, nakikipagkita ako. Ay, makikipag-reunion. Oy, mga negative, reunion tayo. 'Di ba? Ito na yung positibo dati. Ngayon, mayaman na. 'Di ba? Dahil reunion ng nagpatawag ka ng reunion, pupunta yan. Doon mo na i-invite lahat. 'Di ba? Doon mo na invite kay may result ka na eh. Oh, pinakain mo na, pak, oh, party tayo. 'Di ba? Ngayon sasali na yan, maglilingkod na nga lang ako. Kisa tingnan mo sa ano na, nabago ang buhay. Oh, sabi ni si Coach Rodney, pakainin natin sila. Yes. Okay? So, next tayo. Malapit na tayo matapos. Ah, abusing your upline. Huwag mong iasa lahat ng gawain mo sa upline. Okay ha, bato-bato sa langit ulit. Ang tamaan, bukol. Okay. Ito nga, wala akong pinapatamaan ha. Gusto ko lang magising kayo sa katotohanan. Okay? Yung abusing apply, 'di ba? Hindi naman sa sinasabi namin na ayaw namin kayong turuan, ayaw namin kayong i-guide, 'di ba? Ang sinasabi namin dito is kung kaya mo namang gawin, why not, 'di ba? Gawin natin. Okay, kasi si upline is hindi lang isang tao ang ginaguide niyan, hindi lang dalawa, hindi lang apat. So, yun na lang, kumbaga, yun na lang ang bilang pasasalamat mo sa upline. 'Di ba na, ay, pasasalamat ko sa upline ko, pagkukusaan ko na muna mag-invite. Total, pag hindi ko kaya, lalapit naman ako kay upline. 'Di ba? Yung ganun. Okay? 'Di ba? Meron pa dito nga meron ba dito nagpapalatag tapos si upline nag-another call kasi may nilalatagan, nagagalit. Nagalit sa akin. Oh. Meron ganito sa akin, dito sa akin, sa case lang sa akin. Ngayon wala na siya kasi nga ano iba yung iba yung attitude niya. Nawala na siya kasi sabi pa nga pag maling attitude mawawala sa landas. Naglalatag ako. Ang ganda ng explanation ko dun sa nilalatagan ko. 'Di ba? Siya naman tawag ng tawag sa akin kasi may papakausap daw. Ako busy pa ako. Alam nga, iwan ko sa area yung nilalatagan ko. So tinapos ko muna. Pak,
Nung tinawagan ko, pinagalitan ako. Wala kang kwenta, wala kang... Rat-rat talaga. Natawa na lang ako sa sarili ko. Natawa na lang ako. Sabi ko, klaseng taong to. Di ba? Sabi ko, partner, meron pa akong in-explainan, ganyan. So, pak, ratatat na agad siya. Parang nag-rap eh. Di ba? So, pwede naman siyang, ano, sabi ko, schedulean mo ulit yung papakausap mo. Ay, hindi na! Hindi na! Nagalit, sabi ko. Part, maling attitude yan. Hindi na! Hindi mo ko tinutulungan. Part, hindi sa hindi tinutulungan. Diba? Isa lang katawan ko, take note. Diba? Marami kayo, isa lang ako, mahina kalaban. Diba? So dapat wag nating dapat ano tayo, dapat marunong tayong magpangunawa, 'di ba? Or intindihin natin si upline or 'di ba, tulungan natin, siyempre. Kasi dito si upline ang ginagawa ni upline para sa inyong lahat 'yan, hindi 'yan ginagawa para sa sarili niya. Okay? Ang ginagawa ni upline is matulungan kayong lahat isa-isa. Ang problema nga lang, so dahil madami kayo, okay, hindi niya na kayo mismo may isa-isa. Kaya kung minsan si upline busy, 'di ba? Andun yung malalim nating pangunawa. Okay? Andun yung pagiging ano natin, andun yung respect natin sa upline. Kahit yung upline mo mas bata man yan sa'yo or matanda man yan sa'yo, andun talaga yung respeto natin. Okay? Kasi take note, magiging upline ka rin. Tama? Magiging upline ka rin. Ikaw, halimbawa, awayin mo upline mo, di ba? Gigirahin mo upline mo or abusuhin mo yung upline mo, take note, magiging upline ka rin. Pag ikaw nagkaroon ng downline, ikaw naman ang ginanyan, anong mararamdaman mo? Di ba, mainis ka rin? Di ba? Ang sarap din palakulin. Palakulin. Joke lang. Grabe, masikos naman, malakol pala to. Charot lang ha, pinapatawa ko lang kayo. So, ang ibig kong sabihin, magiging upline ka rin, kaya kung ayaw mong gustong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa upline mo. Okay? Kasi reverse po yan. Nagre-reverse po tayo. Okay? Si upline busy. Kung busy si upline, unawain, intindihin. Okay? Pakinggan, irespeto. Kasi upline is upline. Okay? Sabi pa nga, meron tayong golden rule. Diba? Sabi pa nga, always yes, upline. Okay? Kaya si upline, walang ituturong ikakasama mo, kundi kabuti mo. Okay? 5:59, magsi 6 p.m. na, 6 in the morning. So, tapos na po tayo. Binilisan ko na para hindi na po tayo magtagal. Ayan. So, okay ba na natuto ba, nakinig ba yung ibang tulog? Gising-gising na kasi tapos na po tayo. Okay, tapos na po tayo sa ating topic, sa ating training. Ang tanong, may natutunan po ba? O maraming nainis sa akin? Di ba? Ayan, yes po. Ayan. So, wag po kayo mainis kay Coach Glenn ha kasi ano yun ha, kumbaga reminders, kumbaga. Okay, kumbaga ano yun, kumbaga paalala para is tayo ay ma-align at lumalim pa yung ating pangunawa. Okay? So, thank you so much sa inyong lahat, no, sa lahat ng 58 na nandito, sa 58 million viewers na nag-attend. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikinig, sa pag-attend. Hopefully na nabigyan ko kayo ng kaalaman, kahit napakalit na kaalaman lang, at least mayroon po na idagdag sa inyo. Maraming maraming salamat po, and ibabalik ko na po yung ating mikropono sa ating host, pinakamagandang host ngayon na OFW dati from Qatar. Okay, babalik ko na ko kay Coach Charwell. Ayan. Go ahead, Coach. Ayan, palakpakan naman natin ang ating trainer ngayon. Virtual palakpakan. Thank you, Coach Glenn. Dahil marami po kaming nakukuhang learnings. Learnings ba? Gising pa ba? Alive pa ba? Paki-on cam nga. Alive na live pa ba? Gising pa ba? Thank you sa mga nag-stay sa ating 58 million participants ngayon. Paki-on cam naman kasi malapit na tayo matapos. Alam ko mga pagod at inaantok na kayo. Ayan, thank you Coach Glenn sa maraming learnings na binibigay mo ngayon pag-motivate sa ating mga business partners. Review ko lang saglit ang ating ano nga yung topic natin ngayon? 9 deadly pitfalls
of a beginner, di ba? Alam ko maraming nagsusulat, nakikita ko, maraming nagsusulat ko talaga. Meron ding iba na hindi. Pero hayaan mo na sila. Hayaan mo na sila kasi baka mga busy lang din. Ayan, no? Thank you, Coach Glenn. Alam ko marami silang nakukuhang learnings ngayon. 'Di ba? Doon lang ako natatawa sa ano, coach, doon sa layon na 'yun. Ayan, ako, ayaw kong gisingin yung ano ko, coach, ayaw kong gisingin yung layon ko sa katawan, baka maging monster ako, makain ko kayong lahat. Ayan, ayan doon. Ayan, thank you, Coach Glenn. At syempre, bago natin tapusin ang ating ano ngayon, ang ating meeting ngayon, syempre. Syempre tawagin muna natin yung ating Ultimate Queen, ang ating founder ng Ultimate Empire. Baka may maidadagdag pa siya. Syempre, no other than welcome, ipalakpakan naman natin ang ating Ultimate Queen, ang Ultimate Empire na si Mentor Jana Montison. Ayan, hello everyone! Andiyan pa ba? Alive pa ba? Good morning, good morning, good morning, good morning. Huwag muna matulog, no? Kasi bakit? Di ba, I'm pretty sure na sobrang daming learnings, partner Maximo, partner Gina, Coach Emily, partner Hassan, na nakuha galing sa ating trainer na si Coach Glenn Bernal. Palakpakan naman natin. At the same time, palakpakan naman natin yung ating fresh na host. Grabe, no? Talagang tinalbugan ako ni Coach Charwell. Di ba? So naalala ko before nung OFW siya, so talagang haggard siya. Pero ngayon nasa Pilipinas na ang fresh, ang ganda, ang cute. Di ba? So ang sarap pala mga partners, no? Lalong-lalo ni mga OFW. Pag nakakapag-forgood ka kasi bakit? Wala kang boss. Di ba? Tingnan nyo naman si Coach Charwell, palakpakan naman natin. Ang ganda din. Di ba? So ito yung pinaka the best online opportunity na kung saan partners, ikaw yung boss, ikaw yung may hawak ng oras mo. At the same time, of course, kumikita ng passive income kahit nasa bahay na lang. Kaya perfect opportunity to do now yung business sa Maroon tayo. Kaya napaka-blessed natin. Okay, so napakaganda ng tinapik ni Coach Glenn kasi bakit? Awareness dito sa pagnenegosyo natin. Awareness. Di ba? So, kumbaga mga partners, yung faithfuls kasi ibig sabihin ng faithfuls, patibong. Kaya much better partners, wag po natin gagawin yung mga patibong na yon. 'Di ba? Kasi hindi ka magiging successful pag talagang ginawa mo 'yon. 'Di ba? Wherein tinakil ni Coach Glenn yung mga hindi dapat at dapat. Bagkus ito yung gawin mo, yung perspective papalitan mo. 'Di ba? Kasi I'm pretty sure pag nagawa mo yung partners, mawawala ka sa align ng vision sa magiging future mo dito kay Libu. Kaya much better na tanggalin mo 'yon. 'Di ba? Yung procrastination, reinventing the wheel, abusing your upline, 'di ba? Lahat andon. Kaya napaka-swerte natin kasi dito given lahat binigay 'di ba, yung mga dapat gawin, yung mga di dapat gawin. Kaya napaka grateful ng mga business partners natin, lalong-lalo na yung mga nag-a-attend ng training. Nag-a-attend ng training kasi yung training mga partners, ito po yung pinaka-energy natin. Dito po tayo nagiging energized. Dito po tayo mas nabubos yung confident lalo. Kasi bakit partners? Mas panggigigilan mo lalo kasi bakit another idea, another learnings, yung nakukuha natin sa training. Kaya wag po tayo magsasawa na mag-attend ng training, no? Kahit nakakasawa na yung mukha ni Coach Glenn, ni Coach Christian, ni Coach Arnel, ni Coach, di ba, Coach Avilyn, yung mga coaches, yung mga andito ni mentor, huwag tayo magsasawa na mag-attend ng training kasi darating yung time na ikaw naman yung magti-training. Di ba? Si Coach Rodin naman yung magsasalita, di ba? Si Partner J, di ba? So darating yung time na ikaw naman yung magtutok, magbibigay ng learning sa mga business partners na dito. Kaya i-grind natin yung opportunity na makapag-attend ng training kasi people's business tayo. Darating yung time na kung ano yung learnings meron ka, ibabahagi mo din yun sa mga business partners mo. Kaya napaka-importante na talagang hindi ka lang nag-a-attend. Napaka-importante na nagti-take note ka. 'Di ba? Kasi darating yung time na kung anong learnings, idea, training na tinuro sa'yo, darating yung time partner, Ridan ko, na ikaw naman yung mag-training, mag-share ng learnings. 'Di ba? Kaya napakaswerte natin kasi dito, lahat given, lahat binibigay, yung mga dapat gawin, yung mga di dapat gawin. At the same time, ito yung community na sabi pa nga ni Coach Glenn na dito, talagang tutulungan ka na mabago yung perspective mo, pananaw sa buhay na dito magaling kayo, yung galing mo, ilaan mo dito sa tamang opportunity. I'm pretty sure may paglalagyan yan. Kaya napaka-blessed natin mga partners kasi bakit yung opportunity na binigay sa atin, answered prayer. 'Di ba? Kaya wag nating sayangin yung answered prayer na opportunity na makapagpabago ng buhay natin. Kaya kung ikaw andito ka, maging blessing sa channel ka,
na marami kang taong matulungan sa pamamagitan ng pag-share na magandang opportunity na meron tayo. Okay po ba yon? Okay, so yun lang kasi alam ko matutulog pa yung mga business partners natin, lalong-lalo yung mga OFW, palakpakan naman natin. Grabe, grabe yung commitment 100% na kahit puyat, pagod, but still andito sila, kayo talaga yung tunay na payaman at yayaman. Sa mga hindi naman OFW na andito, mga nanay, na mga andito, professional, di ba, palakpakan din natin kasi bakit nagbigay talaga ng effort, ng time para makapag-attend ng training, magkaroon ng idea, learning sa pagnenegosyo meron tayo, no? So, yun lang. Thank you so much sa mga business partners natin na talagang grabe yung commitment na andito, whatever it takes gagawin. Kaya mag-focus lang tayo. Mag-focus lang tayo, ano ba naman yung mapupuyat ka, mapapagod ka kung magandang kinabukasan, magandang future, yung naghihintay sa atin dito kay Live Good. Proven and tested na yon. Di ba? Kaya kung gusto mo mabago yung buhay, gawin mo to partners. I'm pretty sure may paglalagyan ka. Gawin mo lang to 3 years, 2 years. Ano ba naman yung 3 years? Kung sa 3 years na yan, dun mababago yung buhay mo. Literal na magkakaroon ka ng breakthrough sa sarili mo. So yun lang. Back to your coach, Sharwell. Ayan. Ayan, thank you, Mentor Jana Montison, ang ating ultimate queen ng Ultimate Empire. Ito lang yung huling masasabi ko sa inyo mga partners. Tandaan nyo to. Siyempre, kung nasa network marketing ka, wag na wag mong kalimutan na hindi ka lang nagre-recruit, bagkus nagbibigay ka ng pag-asa sa iba, kaya wag kang matitinag sa mga taong walang believe sa'yo o negative na nasa paligid mo. Tuloy-tuloy mo lang dahil malay mo yung offer mo na ito ay ito pala yung answered prayer nila. Di ba? So ayan, good morning sa inyong lahat. Shout out sa nandito ngayong lahat. Thank you sa lahat na ng mga nag-attend ng ating Zoom meeting, ng ating Zoom weekly meeting. At ayan, alam kong pagod na kayo, kaya mag-closing prayer na tayo at mag-picture-picture. Ayan, mamimili na lang ako dito ng mag-closing prayer. Ito na lang. Si Coach Christian. Coach, pwede ka bang mag-closing prayer natin para sa ating lahat? Yes, Coach, pwede, no? So, ayan, no? Thank you so much sa ating training ngayon, no? Hingin ko po ang ano ng lahat ang ano ng lahat, no? Pakikisama, no? Para tayo mag-closing prayer, no? Tayo po lahat ay yumukat manalangin and let's feel the presence of the Lord. And you can do your own prayer naman po, no? Sa mga ibang religion. Hindi naman po tayo nagpo-promote ng religion. So, sabayin niyo lang po ako. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord God, thank you for this morning. Salamat sa successful training na sinagawa po ng aming trainer ngayon and sa host and sa aming mentor. And salamat Panginoon sa bawat isa na naka-attend at tinapos po ang training hanggang dulo. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng aming wisdom na natutunan na magagamit po namin sa amin dito sa aming pagninegosyo hanggang kami po ay maging successful dito sa business na ginagawa po namin. Ikaw po ang manguna, Panginoon. Guide mo po kaming lahat and ingatan mo po ang bawat isa. Lalo-lalo na po mga OFW na malalayo po sa kanilang pamilya. And ingatan mo rin po, Panginoon, ang aming pamilya, Panginoon, na nag-aantay pa sa success namin dito sa Live Good, Panginoon. And Lord God, and sabi mo pa nga, may dalawa tatlo nagsasama sa pangalan mo, nasa gitna ka, nakikinig ka. Ikaw na po bahala, Panginoon, sa amin and sa iyo lang po namin binabalik ang papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan, Ayan, thank you so much. amen. Arigato. Tapos na po tayo. Ayan, picture-picture na tayo. Oh, Chess, okay lang ba na mag-open cam? Ayan, ito po yung payaman sign natin. Payaman sign. In 1, 2, 3. 1, 2, 3, smile. Ayan, di ba? Okay, isa pa mga partners.